Kadalasan, may mga hindi talaga tayo inaasahan sa buhay natin. Tipong tumulong ka na, pero napahamak ka pa. Yun ang nangyari kay Lara, isang simpleng babae, pero matapang at palaban. Hindi niya alam na magbabago ang buhay niya nang siya ay dakipin kasama ang mga taong tinulungan niya. Hoy! Sandali lang! Saan niyo ko dadalhin? Hindi niyo ba alam na kidnapin ang ginagawa niyo? Hoy! Ano ba? Sinabing pansinin niyo ako. Alam mo, miss, hindi kidnapping ang tawag dito. Anong hindi? Siraulo ka ba? Hindi ba kidnapping tong ginagawa niyo? Sabay tingin sa isang lalaki na tinulungan niya kanina. Hoy! Ikaw! Sumagot ka nga, Manong! Sabihin mo nga na tinulungan lang kita. Hindi sumagot ang lalaki at mas lalong nag-init ang dugo niya. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking to. Bitiwan niyo ako at bababa na ako. Panay ang pagpupumiglas niya pero hindi talaga siya makawala. Huwag ka na makulit, ma'am. Sumama ka na lang. Total kasama ka naman nila. Hindi ka rin naman makakalis dyan dahil posas yan at nakatali rin ang mga paa mo. Kaya nga tanggalin mo. Talagang magsusumbong ako sa pulis kapag nakaalis ako rito. Pilit niyang tinatanggal ang tali pero hindi talaga niya magawa. Sa pagod na naramdaman niya, hindi na siya gumalaw pa. Kay bossing ka na lang magpaliwanag. Sambit ng lalaki at sinamaan niya to ng tingin. Sige, tanggalin niyo na yan. Agad naman tinanggal ang tali sa paa ni Lara at hinila papasok sa isang pribadong lugar. Napakunot pa nga siya dahil kahit na anong tapang niya ay kinabahan siya. Hindi niya alam kung nasa na siya at kung saan sila dinala ng mga ito. Ang naaalala niya lang ay malayo to sa tinitirahan niya dahil ilang oras ang inabot bago sila makarating dito, hindi niya na rin memorize ang daan. Parating pa lang si bossing. Wika ng isang lalaking kasama nito at dahil nakahanap ng tiyempo si Lara, agad niya tong sinipa. Anong akala niyo sa akin? Simpleng babae? Gamit ang mga paa ni Lara, sinipa niya ang ilang lalaki na nandito. Hirap pa nga siya sa lagay niya dahil sa pagkakaposas ng kamay niya. Tumalon siya at sinipa ang isang lalaki at nakuha ang susi at agad din naman niyang tinanggal ang posa sa kamay. Huliin niyo yung babaeng yun! Tumakbo agad si Lara at kinindatan niya ang mga ito at kumaway. Mukhang nagulat din sa kanya mga taong tinulungan niya na hindi niya alam na sindikato pala. Kaso sa hindi inaasahan ni Lara, nagulat siya na makita ang isang baril na nakatutok sa kanya. Laruan ba yan, sir? Nauutal na biro niya at napatras. At saan ka naman pupunta, iha? Aalis na po, sir. Naramdaman na lang niya ang baril nito sa kanyang tagiliran at wala siyang nagawa. Balik doon! Kung ayaw mo matay na maaga. Fine, sir. Napakamot sa ulo si Lara at pilit na naglalakad pabalik. Nakita niya ang mukha ng mga taong sinipa niya at natawa siya. Halos mabali ang panga sa kakahawak ng dahil sa pagkakasipa niya, pero nagbago rin ang mukha niya na makita mga sindikato na akala niya ay normal na tao lang. Oliver Moreno! Tawag ng lalaking tumutok ng baril kay Lara. Boss Benjamin! Utal na wika ng lalaking nagngangalang Oliver. Alam mo naman na hindi ko yun magagawa sa inyo. Kaya ba tinakbo mo ang tiyamante ko? Alam mo ba na nagkakahalaga ng magkano ang mga yon? Sinabi ko naman sa inyo, boss, hindi ko magagawa sa inyo mga yun. Tumaas ang kilay ni Lara at kumunot ang kanyang noo. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Basta ang malinaw sa kanya, nagnakaw nga ito. Malay niya bang magnanakaw pa lang tinulungan niya. Sinasabi mo bang mali ako, Oliver? Hindi naman, boss. Sabay tingin ito kay Lara. Siya, boss. Siya ang kumuha ng mga diamante mo. Ha? Anong ako? Napasigaw si Lara nang hindi niya inaasahan habang nakaturo ang hintuturo niya sa sarili. Bakit ako ang pinagbibintangan mong siraulo ka? Kayo na nga ang tinulungan ko. Paliwanag niya. Huwag mo na ako lukuhin pa. Kahit napabangkin kita, hindi ako papayag na magsinungaling ka at gamitin mo pa ako. Gustong ambahan ni Lara ang lalaking nagngangalang Oliver dahil wala namang katunayan ng sinabi nito. Kaso agad siyang pinigilan ng ilang mga lalaking tauhan ni Benjamin. Pamangkin? Kailan kita naging tiyuhin? Ang hangin mo naman ata. Utal na saad ni Lara at hindi makapaniwala. Ibig sabihin ay ikaw ang kumuha. Taas noong tanong ni Benjamin kay Lara at agad siyang umiling. Of course not. Bakit ko naman yun gagawin? Hindi ko nga kilalang lalaking yan. Ilang beses ko magsasabihin. Nasaan ang pruweba? Tumaas ang kilay niya at hindi mapakali. Anong pruweba nga ba ang sasabihin niya?
Napakamot siya sa kanyang ulo at hindi alam ang sasabihin. Si, pamangkin ko nga siya. Pagyayabang ni Oliver at kinuha ni Lara ang suot niyang rubber shoes at hinubad. Binato niya to kay Oliver at napangiwi naman ito. Hoy, ba't mo ako binato? Tumahimik ka nga dyan. Kahit na ipatrace niyo pa ako, wala kayong makikitang kahit na ano sa akin. Hindi mo nga alam ang pangalan ko. Sige nga, anong pangalan ko? Natigilan si Oliver at tumingin kay Benjamin. Hana, syempre, paano ko malilimutan ang pangalan mo? Anong Hana? Huwag kang maniwala dyan, sir. Inuuto ka lang ng lalaking yan. Parang sumakit ang ulo ni Benjamin habang pinagmamasta ng dalawa. Hindi niya alam kung kanino maniniwala. Kaya inawat na niya ang dalawa at sumenya sa isang lalaking tauhan niya. Teka, saan mo ako dadalhin? Tarantang wika ni Lara dahil bigla na lang siyang pinosas ng isang lalaki at inutusang tumayo. Ngayon tuloy ay naglalakad siya kasama si Benjamin. Sir, saan niyo po ako dadalhin? To my home. Wika nito at kumunot ang noo niya. Sa bahay niyo? Ano naman ang gagawin ko ron? Mananatili ka sa bahay ko habang walang pruweba na hindi nga ikaw ang kumuha ng diamante ko. Natawa si Lara ng mahina at inis na tumingin dito. Alam niyo sir, sinabi ko naman sa inyo na hindi nga akong kumuha. Pero kung yun ang gusto niyo, edi fine. Siguraduhin mo lang na mabubuhay ako sa bahay mo. Baka mamaya, isang beses lang din ako kumain sa isang araw. Mayabang na saad niya at parang nainsulta sa kanya si Benjamin. Anong tingin mo sa akin? Mahirap? Ano bang malay ko? Umirap na lang si Lara at sumandal sa upuan. Nakasakay siya sa van at hindi niya alam kung saan sila pupunta. Basta ang alam niya ay bigla na lang siyang uuwi sa bahay nito nang hindi niya alam. Si Benjamin Valdez ay isang mayamang lalaki na tinangkang nakawan ni Oliver Moreno. Isang leader ng sindikato na nangutang kay Benjamin, ngunit hindi niya pinautang dahil sa laki na ng utang nito na hindi pa naibabalik. Kaya tinangka niyang nakawin ang diamante nito at itinabi sa isang lugar na hindi nito makikita. Habang nakapangalumbaba si Lara, isang private property ang pinasukan nila. Hindi niya alam na nandito na sila sa bahay ni Benjamin. Lumipas ang ilang oras nang makarating sila mismo rito at bumaba na ng tuluyan si Lara nang tumigil ang sasakyan. Maging siya ay nagulat sa laki nito at sa ganda. Ang yaman mo pala, sir. Mukha ba ako mahirap? Natawa ng mahina si Lara at tumiling. Hindi sir, ang gwapo nyo nga kahit ang tanda nyo na. Siguro ang gwapo nyo ng kabataan nyo. Pangaasar ni Lara pero totoo naman ang sinabi niya. Natural, kaya nga na-inlove sa akin ang misis ko. Bigla namang kinilig si Lara kahit hindi niya alam ang ginagawa niya rito. Pagpasok nila sa loob, halos malaglag na nga ang panga niya sa ganda ng bahay. Hindi niya alam kung gaano kayaman ang lalaking ito. Pero ang sinisigurado niya ay literal na mayaman ito. Ang yaman mo naman sir, ang dami niyo pang katulong. Lahat ng katulong ay nakatingin kay Lara. Nagulat sila dahil yon ang asawa ng kanilang boss na kasalukuyang nasa France ngayon. Napansin nila na bata pa ito at nagtataka. Dahil bukod kay Vicky Valdez, ang asawa ni Benjamin, ito lang ang babaeng nakita nila sa asyenda at wala nang iba pa. Ang ilan ay natakot na baka mamaya ay kabit na ito ng amo nila. So, ano nga bang gagawin ko rito, Sir Benjamin? Takang tanong ni Lara at kumitito sa kanya. Kinilabutan naman siya sa ngiti nito dahil parang may kakaiba. Kung gusto mong mapatunayan na talagang totoo ang sinabi mo at hindi gawa-gawa, pagsisilbihan mo lang naman ang anak ko. Kumunot ang noo ni Lara sa sinabi ni Benjamin. Ha? Ano ko katulong? Biglang nainis si Lara dahil hindi niya yun inaasahan. Bakit naman siya gagawing katulong nito? Samantalang ang ganda-ganda niya para maging katulong. Akala ko ba gusto mong malinis ang pangalan mo? Oo nga sir, pero bakit naman katulong? Ang dami mo pang daldaliha. Kung sinusunod mo na lang ako, di makakalis ka na. Napaisip bigla si Lara sa sinabi nito at napabuntong hininga. Fine. Kung yun ang nais mo, ilang araw ba akong magiging katulong dito? Buwan siguro. Depende sa anak ko. Ha? Ano ba yung anak mo? Baldado ba yan? Hindi na naiwasan ni Lara na mapasigaw at narinig niya ang ilang katulong na natawa at sinamaan niya ng tingin si Benjamin. Alam mo sir, may pamilya rin ako no? Breadwinner tong babaeng to. Sabay turo sa sarili niya. Baka humagutom ang pamilya ko kapag hindi ako nakapagtrabaho. Gawin mong trabaho ang pinagagawa ko. Kulang pa bang 50,000 a month? Parang nabasag ang eardrum ni Lara sa kanyang narinig.
50,000? Ang laki naman nun. Aba, kahit pala dito na ako magtrabaho sa asyenda mo, ayos na ayos. Nasaan na ba yung anak mong yan? Parang kitikiti si Lara at hindi mapakali. Nang marinig niya ang bayad ni Benjamin sa kanya, ay literal na nagliwanag ang kanyang mga mata at tenga. Minsan lang sa buhay na makaranas ng ganon, kaya bakit niya pa hindi i-grab? Sumunod si Lara kay Benjamin at isang kwarto ang pinasukan nila. Sumakay pa nga sila ng elevator kanina para lang makarating sa 3rd floor ng bahay na to. Blake! Tawag ni Benjamin at nang makita ito ni Lara, nagulat siya sa kagwapuhang taglay nito. Napatingin siya ng ilang beses kay Benjamin dahil talagang magkamukhang magkamukha sila. Matandang version lang si Benjamin at si Blake naman ang batang version. Aba, kahit hindi mo sabihin Sir Benjamin, talagang anak niyo nga yan. Sabay turo sa lalaking nasa harapan niya at seryoso ang mukha habang may ginagawa sa kanyang lamesa. Kasalukuyan kasing nasa office si Lara ng anak ni Benjamin. I want you to meet. Wait, ano nga ang pangalan mo? Natigilan si Benjamin nang maalala na hindi nga pala niya kilala ang dalagang nito. Lara sir, Lara Bautista. Pagpapakilala ni Lara at nilapit ang kamay kay Blake. Pero hindi man lang to tumingin sa kanya. Ang sungit. Bulong niya pero tumingin ito sa kanya at kumiti siya na parang hindi niya ito sinabihan na masungit. Sino naman yan, Dad? Bago mong umaido, assistant. Ayaw mo ba? I told you, hindi ko naman na kailangan. Biglang sumingit si Lara at kumindat kay Benjamin. I got you, sir. Hindi ko sasayangin ang sahod ko sa inyo. Nang maalala niya kasi na malaki ang sahod niya, bakit pa siya mag-iinarte? Don't worry, Sir Blake. Akong bahala sa inyo. Magaling naman ako sa lahat ng bahay. At flexible rin. Mayabang na wika ni Lara. Flexible? Yes, sir. Kahit anong ipagawa nyo, kayang-kaya ko. Ako lang to, Lara Bautista, sir. At your service. Tiningnan siya ni Blake na walang emosyon. Seryoso pa rin to at hindi nagsasalita. Hinayaan ni Lara dahil iniisip niya na baka ganito lang talaga to. Ang mahalaga sa kanya, malaki ang sahod niya at makakabili siya ng mga gusto niya. Bukas na bukas ay magsisimula ka na, Lara. Pagpasensyahan mo na si Blake at medyo kakaibang ugali niyan. Wika ni Benjamin dahil maging siya ay nasakit ang ulo sa anak. I told you, Dad, hindi ko naman nga kailangan ako tulong. I can manage on my own. Pagtatanggol ni Blake sa sarili, pero sinamaan lang siya ng tingin ng ama. Lahat kasi, akala mo kaya mo. Nakakapagod ka natin intindihin, Blake. Hindi sumagot si Blake at kumiti naman si Lara na sumama kay Benjamin papapa. Bukas na bukas ay magsisimula na rin siya. Kinabukasan parang sasabog sa inis si Lara sa galit nang dahil sa mga nangyayari sa kanya ngayong araw. Isang araw pa lang siya, pero ramdam niya na ang inis. Ilang beses na siyang nagpabalik-balik sa 3rd floor o sa office ni Blake para lang utusan siya ng utusan nito. Akala niya naman ay simpleng utos lang ang ginagawa nito. Hindi pala. Ayan na po, Sir Blake. May halong pagdadabog ang paglapag ni Lara sa baso na hawak niya. Pagod na rin kasi siya dahil kanina pa siya nito pinapaakyat-akyat. Tila pa'y nahihirapan siya nito para siya ay sumuko na. Kaso hindi naman papatalo si Lara dahil batak na batak ang katawan niya. Nagdadabog ka ba? Pwede ka na mag-resign. Wika nito, pero ngumiti lang na nakakaloko si Lara at pasimpleng umiling. Kahit na kanina niya pa gustong sapukin to sa inis. Hindi naman, Sir Blake. Kayo naman talaga. Para naman kayong ewan. Ang basic nga ng pinapagawa niyo sa akin. Kayang-kaya ng buto ko ito. Kung ganoon, gusto ko na makakain. Talan mo ko. Ha? Napanganga na lang si Lara sa wisit dahil bababa na naman siya at aakyat mamaya. Mayangal ka? Wala, sir. Ito na nga bababa na ako at kukuha ng pagkain niyo. Gustong isara ng malakas ni Lara ang pinto pero hindi na magawa kaya bumaba na lang siya at sumakay sa elevator. Kung wala talaga to ay baka napudpud na ang paa niya sa kakalakad sa hagdan pataas at pababa. Nang makarating siya sa kusina, hindi niya naiwasan na mapamewang. Napatingin kay Lara ang mga katulong at nginitian siya ng mga ito. Grabe naman pala tong anak ni Sir Benjamin. Maigi pa atang si Sir Benjamin na lang ang naging amo ko kaysa sa lalaking yun. Ubod ng sungit at ang hirap pang kausap. Reklamo niya at tinawanan siya ng mga katulong. Nagugutom daw siya at gusto nang makakain. Mali ko ba kung anong dadalhin ko sa kanya? Lumapit kay Lara ang isang katulong na may katandaan na. Sita ang pangalan nito at matagal ng katulong sa bahay ni Benjamin.
Huwag ka mag-alala, Iha. Malulutong na ang noodles at yun ang dadalhin mo kay Sir Blake. Grabe naman yung lalaking yun, Nanay Sita. Ganun ba talaga yun? Oo. Kaya walang nakakatagal kay Sir Blake. Minsan wala pang 1 linggo, nagko-quit na yung iba. Ang pinakamatagal na ata wala pang 1 buwan. Hindi alam ni Lara ang sasabihin sa gulat. Parang ngayon lang siya nakakita ng katulong na hindi tumagal ng kahit 1 taon. Napakaiksi ng 1 buwan sa kanya at ngayon pa lang ay naiisip niya na agad ang sarili. Kaso nilakasan niya ang kanyang loob dahil may pamilya siyang binubuhay. At nangako siya kay Benjamin na hindi siya ang nagnakaw sa diamante nito. Di na bale, tapos na po ba yan na makakain na tong si senyorito? Biro niya at tatawa muli sa Sita at ang ibang katulong. Nang matapos ipaghain ng mga katulong si Blake, agad namang dinala ni Lara sa opisina nito sa 3rd floor. Ngumiti muna siya bago pumasok sa loob dahil baka doon pa siya nito paghalitan kapag nakasimangot siya. Eto na po ang pagkain niyo, sir. Ay, okay na yan. Ipapa mo na yan. Ha? Sabi mo hindi ba ikuha kita, Sir Blake? Sayang naman to kung hindi mo kakainin. Inis niyang sambit at napagod siya mag-akyat baba sa elevator na to tapos pagtitripan lang siya nito. Kung gusto mo, ikaw na ang kumain yan. Napakamot na lang sa inis si Lara at hindi niya na alam ang gagawin. Nagulat na lang din siya sa sunod niyang ginawa ng malakas niyang hampasin ang lamesa nito dahilan na gumawa to ng ingay. Para namang naglolokohan tayo rito, Sir Blake. Ganyan ba talaga kayo? Kaya kayo iniiwan ng mga nagiging katulong nyo dahil sa ugali nyo. Singhal ni Lara at napatakip siya sa kanyang bibig. Uminit na kasi ang ulo niya dahil grabe na to sa kanya. Napaatras na lang si Lara nang makita niyang tumayo ito at hindi sumagot sa sinabi niya. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Ang mga titig nitong nakakalusaw ay talaga namang nagbigay sa kanya ng kaba. Do you know me, woman? Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Utos nito, pero agad naman siyang humindi. Aba, yoko nga. At saka isa pa, hindi pa nalilinis ang pangalan ko, no? Kumunot ang noon ni Blake na tumingin kay Lara. Bakit? Kriminal ka ba? Nanlaki ang mata ni Lara sa sinabi nito at agad nag-cross ang kamay. Ako? Kriminal? Hello, no. So bakit mo palilinisin ang pangalan mo? Bumuntong hininga si Lara nang maalala na naman si Oliver Moreno, ang lalaking leader ng sindikato na tinulungan niya at napahamak siya. Ewan ko ba, kung hindi dahil doon sa Oliver Moreno na yun, edi sana masaya pa rin ako at hindi nagsisilbi sa katulad mo. Nakita ni Lara na tumawa ng mahina si Blake at bumilis ang tibok ng puso niya. Bigla na lang kasi tumigil ang mundo niya sa mga ngiti nito, para bang nagibang tao. Don't worry, Lara. Sinisigurado ko na mas magsisisi ka sa mga susunod na araw at kusang aalis ka. Banta ni Blake at bumalik na ito sa pagkakaupo. Inirapan naman to ni Lara. Sige lang, Sir Blake. Sinisigurado ko rin na kayo ang susuko sa akin. Sobrang flexible ko naman para sukuan kayo. Mayabang na saad ni Lara habang nakapamewang. Kung ganoon, magbihis ka. Napataas ang kilay ni Lara at napahawak sa kanyang katawan. Ha? Anong magbihis? Wala ba akong suot na damit? Hindi siya makapaniwala habang sinusuri ang sarili. Napahawak naman sa sentido si Blake dahil parang sumakit ang ulo niya. Ang ibig kong sabihin, magbihis ka ng pangalis at alos tayo. Samahan mo ko dahil may bibilin ako. Ayun naman pala, Sir Blake. Ayaw mo naman lilinawin. Bilisan mo bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Natatawang lumabas ng kwarto si Lara at nagtungo siya sa kwarto niya. Kahit nakadarating niya lang kahapon, may mga damit na agad siyang susuotin. Binilhan na agad siya ni Benjamin at nag-utos na lang sa tauhan niya. Mukhang bihis Sabat ni Sita at napatingin dito si Lara. Magpapasama po si Sir Blake sa akin at may bibilhin daw po. Ewan ko lang kung saan. Papasama sa'yo? Aba, at bago ata yan sa pandinig ko. Sambit ni Sita at medyo hindi makapaniwala. Ayaw pa naman noon ang may kasama. Siguro type ka ni Sir Blake. Umasim naman ang mukha ni Lara sa sinabi ni Sita sa kanya. Paano naman siya gugustuhin ni Blake? Hindi hamak na mahirap lang siya at dinala lang siya ng tatay nito para manilbihan. Ako ho, imposible naman ata yan, Nanay Sita. Sa dami naman ng lalaki, bakit si Sir Blake pa ang gugustuhin ko? Mamatay na lang ako. Same. Mamatay na lang din ako. Halos mapatalon sa gulat si Lara at Sita nang marinig nila sa Blake. Napangiti naman agad si Lara ng tipid at kunwaring walang sinabi. Biro lang naman, Sir Blake. Wala talaga ako sinabing ganun. Sambit ni Lara at panay pa rin ang tawa.
Kinabahan naman si Sita dahil baka mamaya ay magalit ito nagdahil sa sinabi ni Lara. Pero mas laking gulat nila na makitang walang reaksyon si Blake at naghihintay lang. Bilisan mo na dyan, baka iwanan pa kita. Saad ni Blake at naglakad na. Nanay Sita, dito na po kami. Sana masarap ang ulam mamaya. Napagod talaga ako. Natatawang tumango si Sita at narinig din ito ng ibang katulong kaya natawa rin. Sumakay sa kotse si Lara kasama si Blake. Sa buong biyahe nila, tahimik lang sila hanggang sa makarating sila sa mall. Hindi pa nakakapunta rito si Lara dahil hindi naman siya taga rito. Tuwang-tuwa siya dahil sa buong buhay niya, ngayon lang ulit siya nakaalis at nakapunta sa ganito. Bukod kasi sa pagsa-sideline ng ibang trabaho, bihira na talaga siyang makagala o makalabas-labas. Ang laki naman ng mall dito. Manghang saad ni Lara at para siyang bata. Kaso nag-iba rin ang timpla ng mukha niya dahil sa sinabi ni Blake. Ngayon ka lang ba nakapunta ng mall? Hindi Ano ka ba, baliw? Namangha lang ako kasi ngayon lang ako nakapunta rito. Sus, para kang bata. Inirapan to ni Lara at saka pumasok na sa loob ng mall. Pagpasok ng dalawa, napatingin agad ang mga tao sa kanila, lalong-lalo na kay Blake. Panay pa nga ang lingon ni Lara sa gilid niya dahil sinisiguro niya na si Blake ba talaga ang tinitingnan ng mga ito. Lalaki lang ang ulo nito kapag tiningnan niyo. Bulong niya at ngumiti kay Blake nang tumingin ito sa kanya. Saan ba tayo pupunta? Baka mamaya niloloko mo na naman ako. Just wait here. Utas ni Blake at nasa labas lang si Lara ng isang famous brand na pinasukan ni Blake. Ang arte talaga ng lalaki yun. Pasalamat talaga siya at gwapo siya. Kung hindi talaga, baka nasapok ko na rin siya. Reklamo ni Lara at panay ang padyak niya habang nakatingin sa malayo. Pero hindi niya inaasahan kung sino makikita niya. Oliver? Pinunasan ni Lara ang kanyang mata dahil sa gulat. Akala niya, namamalik mata lang siya. Pero nung makita niya na si Oliver nga ang lalaki, hindi siya nagdalawang isip na lapitan to at tapikin ang braso. What ano naman ang kailangan, Hana? Sino ka nga ulit? Sinamaan to ng tingin ni Lara at sinapok sa tagliran dahilan na mapaaray ito at napatingin sa kanila ang ibang tao. Itikim mo yung bibig mo, Oliver. Baka nakakalimutan mo may atraso ka pa sa akin. Banta niya kahit na hindi niya alam kung makakaligtas pa ba siya after nito. Atraso? Ako pa naka-atraso sa'yo. Atraso bang pagtulong? Wika nito at inirapan naman to ni Lara. Hoy, kung sinabi mo lang na sindikato. Hoy teka, saan mo ko dadalhin? Nagulat si Lara nang hilahin siya ni Oliver papalayo dahil baka may makarinig sila. Sa katunayan, dumaan lang siya rito sa mall para hindi siya makita ng mga tauhan ni Benjamin dahil nakatakas siya. Dahil walang choice si Oliver, hinila niya si Lara papalayo dahil alam nito kung sino siya. Tumahimik ka nga dyan. Pwede naman tayo mag-usap ng tahimik, hindi ba? Kiit ni Oliver pero tinaasan lang to ng kilay ni Lara. Ano? Bakit kita kakausapin? Ayoko sa taong sinungaling, no? Mas lalo naman ayoko sa babaeng brako. Aba, self-defense ang tawag sa ginagawa ko. Pagtatama ni Lara at tuluyan na ngang nakarating ang dalawa sa parking lot at doon nag-usap. Si Oliver Moreno ay hindi naman katandaan. Sa katunayan, 6 na taon lang ang agwat nila ni Lara. Kung si Lara ay nasa edad na 26, si Oliver naman ay 31. Kaya kahit paano, hindi nalalayo ang edad nila. Ano ba ginagawa mo rito? Bakit pa sulpot ka ng sulpot? Inis na saad ni Oliver. Anong sulpot ng sulpot? Ikaw ka mo, saan ka galing? Hindi ba alam ni Sir Benjamin na nandito ka? May atraso ka pa ha? Mayabang na saad ni Lara at nabugas sa hangin si Oliver. Pwede bang huwag ka maingay dyan? Hindi ko gusto to, no? Kung alam ko lang nasisirang nanakawan, edi hindi ko na to ginawa. Bigla naman napaisip si Lara sa sinabi ni Oliver. So ikaw nga ang kumuha? Nasaan ang diamante? At inilahan ni Lara ang palad niya, tila kukuhanin niya ito. Basta, hindi ko alam. Pagsisinungaling ni Oliver kahit alam niya naman kung nasaan. Inutusan kasi siya ng tiyuhin niya na dating leader ng sindikato. At babalik din ito kapag medyo okay na siya dahil nabaril ito. Kaya ngayon, si Oliver ang namumuno at hindi niya rin intensyon na itago yon. Sinasabi ko sa'yo, Oliver, bahala ka sa buhay mo. Diyan ka na nga at huwag ka na magpapakita sa akin. Tangkang aalis na si Lara pero hinigit ni Oliver ang kamay niya. Ano bang problema mo? Inis na wika ni Lara at napansin niya ang mukha nito. Seryoso at malungkot. Saan ka pupunta? Baka gusto mo naman akong isama. Napatawa tuloy si Lara at umiling-iling. Gusto mong sumama? At tumango si Oliver. Sa bahay ni Sir Benjamin? Bahay? Anong bahay ni Sir Benjamin?
Doon ako umuwi ngayon dahil sa'yo. Naging katulong pa ako nung anak niya na ubod naman ng sungit at sama ng ugali. Buti na lang talaga at may sweldo ko. Kung hindi talaga, hindi na ako sisikatan ng araw. Blake? Gulat na makita ni Lara si Blake at seryoso ang mukha nito. Kinabahan siya at naramdaman na lang ang kamay nito na humawak sa kanyang kamay. Hindi naman ganun kalakas ang pagkakahila ni Blake. Pero ramdam ni Lara ang tensyon sa paligid. Didn't tell you, nasa labas ka lang. Ano ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Blake at tumingin kay Oliver. Sino naman ang lalaking to? Boyfriend mo? Hello? No! Sigaw ni Lara at sinamaan ng tingin si Oliver. Sipain ko pa yung lalaking yan. Yan yung sinasabi ko sa'yo, si Oliver Moreno. Dahil sa sinabi ni Lara, tumakbo si Oliver at hindi na niya nahabol pa. Sumakit tuloy ang ulo ni Lara kung may kakayahan lang siya, edi sana nahuli niya na si Oliver. Napatingin siya kay Blake at parang kakainin siya ng buhay nito nang dahil sa mga titig nito. Hi, Sir Blake. Utal na wika niya at ngumiti ng tipid at inis siyang hinilan nito sa kamay. Sorry naman, sir. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Panay ang pa-cute ni Lara kay Blake pero hindi pa rin to kumikibo. Parang yelo pa rin ang reaksyon nito at seryosong nakatingin sa kalsada hanggang nagmamaneho. Linggo na ang lumipas pero tulad ng inaasahan ni Lara, ganun pa rin sa kanya si Blake. Literal na masungit pa rin to at walang ginawa kung hindi utusan siya. Pero hindi tulad ng nakaraang linggo na natatakot siyang kausapin ito. Ngayon kasi ay para silang aso at pusa kung magtalo. Alam mo, Sir Blake, namumuro na talaga kayo. Nung isang linggo ka pa eh. Giit ni Lara at ninilapag ang hawak niyang baso at pitsa ng tubig. Parang sobra ka naman, sir. Wala ka pang paa? Anong silbi mo kung hindi kita uutusan? Pahipahinga naman sa kakautos, Sir Blake. Parang hindi ka naman nakakaramdam. Nakakapagod kaya humakyat-akyat. Reklamo ni Lara at naupo sa sopa. Medyo nakaramdam siya ng ginhawa dahil kanina pa siya nakatayo at hindi man lang umuupo. Bakit? Ginagamit mo ba ang hagdan? Ang tanga mo naman kung ganun. Nanlaki ang mata ni Lara at masamang tiningnan si Blake. Hoy! For your information, nakakapagod din mag-akit panaog sa elevator. Hindi ko man ginagamit ang hagdan, pero nakakapagod ano? Tumayo na si Lara sa pagkakatayo at bumaba muli sa first floor. Nang tumunog ang elevator, kulat siyang napatingin sa pinto o front door ng bahay na makita si Benjamin na may dalang maleta. Masayang sinalubong to ni Lara. Hi, Sir Benjamin! Masayang wika ni Lara pero laking gulat niya nang may yumakap sa kanya. Oh my God, you must be Lara, right? Hindi siya makagalaw ng dahil sa pagkakayakap ng babae sa kanya. Hindi niya alam kung sino to, kaya tumango na lang siya. Tama nga ang sinabi ni Benjamin, napakaganda mong bata. Hindi naiwasan ni Lara na maubo at tumingin kay Benjamin. Napaisip siya agad sa sinabi nito sa kanya. Like bakit sasabihin nitong maganda siya? Po, ano pong ibig niyong sabihin? Ang sabi ko ang ganda mo ngang bata, hindi ba Benjamin? I told you already, Vicky. Sabat ni Benjamin at seryoso lang ang mukha nito tulad ni Blake. Dahil dyan magbihis ka dali. Tayo ay pupunta ng beach. Namiss ko ng bumanda roon. Beach? As in sa dagat? Takang tanong ni Lara at hindi niya alam kung bakit sila pupunta roon. Huwag ka nang magtanong, Iha. Masanay ka na dahil ganito talaga kami kapag uuwi ako. Teka, nasan ba si Blake? Nasa opisina na naman ba siya? Sabay siko ni Vicky sa asawa. You know him, Vicky. Wala namang bago kay Blake. Yung bata na yun, puro na lang trabaho. Baka mamaya masira na ang ulo nun. Wika ni Vicky at natawa naman si Lara. Dali, mag-asikaso na kayo para makaalis na tayo. Alam ng lahat na ganito si Vicky. Ang asawa ni Benjamin na palaging nasa business trip. Umuwi na ito dahil sinundo siya ni Benjamin at sawa nang hindi makita ito. Habang ang mga katulong naman ay sobrang saya dahil alam nila na makakapag-day off na naman sila. Habang si Lara naman, hindi alam ang gagawin dahil wala naman siyang kahit na anong pampaligo. Is there something wrong? Kulit na napalingon si Lara sa kanyang likuran nang marinig niya si Vicky. Napakamot tuloy siya sa kanyang ulo at pasimpleng tumango. Wala po kasi akong damit pampaligo. Kadarating ko lang din dito at wala po akong kagamit-gamit. Paliwanag niya at ngumiti naman si Vicky. Akala ko naman ay kung anong problema mo, halika sumama ka sa akin sa kwarto. Sumunod na lang si Lara kay Vicky at isang kwarto ang pinuntahan nila. Halos malaglag ang panga niya sa laki ng kwarto nito at ni Benjamin.
Isang malaking master's bedroom at may sopa pa sa loob. Bukod roon ang lalaki ng mga cabinet at meron ding walk-in closet. Para bang nandun na lahat sa kwarto nila. Grabe ang laki. Wika niya at natawa naman si Vicky. Saktong-sakto dahil marami akong gamit na hindi na nasusuot at nagagamit. Kasing sexy mo rin ako ano kapanahunan ko pa. Halata naman po, ma'am. Sobrang gandang-ganda si Lara nang makita niya to. Para bang hindi tumatanda ang itsura. Dahil na rin siguro sa mga nilalagay nito at dahil na rin na may pera. Nagulat na lang si Lara nang makita kung gaano karami ang inabot nito sa kanya. Napatingin siya rito at hiyang-hiya. Paano naman siya magsusuot ng swimsuit kung hindi siya nagsusuot nito? Akin yan, ma'am. Takang tanong ni Lara at nag-abot lang ng nag-abot ito. Iyo nga, kasyang-kasya ang mga yan sa'yo. Nakakahiya naman po. Huwag ka nang maiya, iha. Kunin mo na ang mga yan bago pa mainip ang mga yon. Dalhin mo na lang lahat. Walang nagawa si Lara kung hindi sundin ang utos nito sa kanya. Silang lahat ay nakasakay sa van at parang napansin ni Lara na 2 van ang ginamit. Bigla tuloy siyang na-excite dahil ang tagal niya nang hindi nakakaligo sa beach. Kaso nang mapatingin siya kay Blake, mukhang pinagsanib puwersa na naman ang langit at lupa. Parang laging kunutang noon itong si Sir. Di mo lang talagang umiti. Bulong niya at lumipas ang ilang oras at tuwang-tuwa naman si Lara na makababa. Ito na ang unang beses na makapunta siya ng beach. Sa sobrang ganda ng resort ay manghang-mangha siya at gusto na agad maligo. Pumapalakpak na naman ang mata mo. Singit ni Blake at napatingin dito si Lara. Aba syempre sir, minsan ko lang to no. Susulitin ko na rin. Napansin naman bigla ni Lara ang mami ni Blake. Tinatawag siya nito kaya agad siyang lumapit dito. Yes po ma'am. Tanong ni Lara at nakangiting niyaya siya nito. Magbihis na tayo, gusto mo? Halika dali para makapag-picture na tayo. Ngayon na po? Oo, ngayon na. Dali na at kunin mo na ang bag mo at magbihis na tayo. Kahit na naiilang pa si Lara sa mami ni Blake, wala siyang nagawa at sumama na rito. Agad silang nagpunta sa isang kwarto na binook ni Benjamin at nahihiya naman si Lara na magbihis sa harap nito. Don't tell me nahihiya ka sa akin. Natatawang saad ni Vicky. At agad namang tumango si Lara. Bakit naman hindi siya mahihiya? Imbis kasi na magbayad siya ng utang kay Benjamin dahil sa nangyari, parang kabaligtaran pa ang nangyari. Masaya siya at walang iniindang problema na para bang hindi siya iniimbestigahan nito at literal na kinuhang katulong. O siya, tatalikod talaga ko ha. Basta suotin mo mga yan, pamili ka na ng kung ano ang gusto mo. Sabay kuha ng 2 two-piece na kulay pula at asul. Alam mo, bagay ito sa'yo pero bahala ka na rin kung ano talaga gusto mo. Napalunok ng laway si Lara dahil hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Hinawakan niya ang 2 klase ng two-piece na sinabi nito sa kanya at hindi niya alam kung masusuot niya pa ito. Okay lang ba to? Tanong ni Lara at pinakita ang red na two-piece na simple lang at may kasamang tela na nilalagay sa bewang. Litaw na litaw ang kutis mo niyan. Bagay yan sa'yo at yan ang suit mo. Kinikilig naman si Vicky habang suot na niya ang one-piece na kulay yellow na may halong black. Litaw na litaw rin ang maganda nitong kutis. Kahit nasa edad na, ay hindi mo mahahalata dahil maganda ang pangangatawan at laging fit at healthy. Okay po, isusuot ko na. Kinakabahan si Lara na isuot ang two-piece. Pero wala silang choice. Nasa beach sila at normal lang naman yon. Napansin niya rin kanina na marami ang nakasuot ng two-piece at one-piece nang dumating sila. Kaya nakahinga rin siya ng maluwag na may isip na magsusuot din siya nito. Nang matapos si Lara sa pagsusuot ng two-piece, napatingin siya sa salamin. Pakiramdam niya kinikilabutan siya. Maganda siya at talagang mapapalingon ang mga taong makakakita sa kanya. Ang ganda mo! Puri ni Vicky at niyaya itong lumabas. Sa paglabas ni Lara, siya ay hiyang-hiya. Panay naman ang compliment sa kanya ng mga katulong at mas lalo siyang nahiya. Aba, napakagandang dalaga ni Lara. Sinabi mo pa Nanay Sita. Siguro in love kaya ganyan. O baka naman may boyfriend. Panay ang biro at tawa ng mga katulong at mas lalong nahiya si Lara. Hindi niya alam kung bakit nagpaalam na siya at naglakad-lakad. Pero sa hindi na inaasahan, kinalabutan siya bigla. Anong suot mo? Napalingon si Lara nang marinig ang boses ni Blake mula sa likod.
Nakataas ang kilay nito. Halatang hindi makapaniwala sa nakikita. Ha? Swimsuit, sir. Sagot ni Lara, sabay tawa. Nasa beach tayo, di ba? Kahit nahiyang-hiya siya at kinakabahan talaga. Swimsuit. Ulit ni Blake, halos mapasingha. Yan ang tawag mo dyan? Halos wala nang natira sa'yo. Grabe ka naman, sir. Hindi naman ako hubad. 2-piece lang to, normal lang sa beach. Normal sa beach, pero hindi sa mata ko. Mariing sabi ni Blake habang tinatanggal ang sunglasses niya. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Lara dahil sa narinig niya. Hindi niya alam kung normal lang ba yon o kakaiba na. Napaiwas tuloy si Lara ng tingin dahil pakiramdam niya namumula na siya sa hiya. Alangan naman mag-jacket ako rito, sir. Hindi nakasagot agad si Blake dahil hindi niya rin alam kung bakit siya nagkakaganito. Nang makita niya kasi si Lara kanina, kasama ang ina niya na lumabas sa kwarto. Para bang nabadrip siya na makita na ganito ang suot ni Lara. Alam niya naman na hindi yun dapat, pero hindi niya maintindihan ng sarili. Tinitigan lang niya ito, mula ulo hanggang paa, at lalong nag-init ang loob niya nang mapansin niyang ilang lalaki sa paligid ang tumitingin-tingin kay Lara. Gusto niyang dukutin ang mga mata nito at ipakain sa aso. Don't tell me na ganyan ang uso ngayon. Mayabang na saad ni Blake at medyo tumawa. Yan ang ang uso ngayon, pre. Sabat ng isang lalaki na hindi man lang nila kilala. Nagulat tuloy si Lara nang hawakan siya nito sa bewang. Ang ganda mo, miss. Baka pwedeng kunin ang number mo. Inabot ng lalaki ang cellphone niya, pero nagulat si Lara nang kuhanin ni Blake ang cellphone nito na parang ba may sariling mundo. Hindi siya nagbibigay ng number. Malamig niyang sabi. Ako na lang. Ha? Gulat na tanong ng lalaki. Sino ka? Boss niya. Sagot ni Blake sabay pindot ang mga numero sa phone. Ayan, number ko. Kung gusto mo siyang kausapin, duman ka muna sa akin. Napakunot ang noon ng lalaki. Ano to, bro? Jealous ka ba? Nangatog ang panga ni Blake sa sinabi ng lalaki. Jealous? Hindi hamak na mas pogi ako sa'yo. Biglang natawa si Lara nang hindi inaasahan. Napatingin tuloy ang lalaki at parang nawalan ng gana. Dito na ako. Saad ng lalaki at umalis, habang si Lara naman ay nakahawak sa kanyang tiyan at panay pa rin ang tawa. Imagine, hindi niya kinayang kapugian mo. Saan mo naman nakuha yun? Natatawang saad ni Lara at na-stress naman bigla si Blake nang dahil sa nangyari. Parang sumabog talaga ang inis niya kanina sa lalaki. Pero nawala nang dahil sa tawa ni Lara. Ang puso niyang parang apoy ay naging yelo bigla. Bakit? Hindi ba akong gwapo tulad ng sinabi ko? Nilapit ni Blake ang kanyang muka at dahil sa sobrang lapit ng muka nito, napalunok na lang si Lara ng laway at napaiwas. Kung naririnig lang ni Blake ang tibok ng puso niya, baka napahiya na siya. Wala ko sinabi ah. Di gwapo nga ako. Ha? Nangangarap ka ba? Biro ni Lara, pero ang totoo naman talaga ay gwapo si Blake sa paningin niya. Ayaw mo pang umamin, hindi ko naman ipagsasabi. Parang bata si Blake na inaasar si Lara. Fine, oo na. Gwapo ka, happy ka na? Sigaw na saad ni Lara at hiyang-hiya siya. Bigla naman bumilis ang tibok ng puso ni Blake sa sinabi ni Lara at hindi niya alam kung bakit niya to hinila. Saan tayo pupunta? Takang tanong ni Lara at hindi niya alam kung bakit na lang to naging ganito bigla. Napansin din ni Lara na nakita sila ng mami nito at kumakaway-kaway pa. Sa hindi inaasahan ni Lara, nagpunta sila sa malayo sa mga tao at laking gulat niya nang halikan siya ni Blake. Parang nag-init ang katawan ni Lara sa hiya. Samantalang si Blake naman, hindi na kayang itago ang nararamdaman niya. Dahil feeling niya, gusto niya na talaga ito. First kiss ko yun! Sasapakin sana ni Lara si Blake pero nahawakan nito ang kamao niya. Akala mo ikaw lang ba? First kiss ko rin yun. Seryosong saad ni Blake at biglang kinilig si Lara. So bakit mo ko hinalikan? Don't tell me na gusto mo na ako. Pambibiro niya pero hindi niya inaasahan ang sasabihin ni Blake. Paano kung oo? Gusto kita. Papayag ka ba? Parang sirang plaka na nagpaulit-ulit yun sa tenga ni Lara at hindi makasagot. Parang nananaginip siya ng gising at pasimpleng tumalikod. Sir ha? Huwag mo nga ako mabiro-biro. Baka mahulog ako at hindi niyo naman ako masalo. Sino nagsabing nagbibiro ako? Sa pangalawang pagkakataon, naramdaman na lang ni Lara ang labi ni Blake sa labi niya. Hinayaan niya na ito dahil hindi niya rin naman may tatago ang bugso ng damdamin niya para sa lalaki.
Isang buwan na ang nakalipas at palihim na tinatago ni Lara at Blake ang namamagitan sa kanila. Kumbaga, hindi pa naman opisyal na sila, pero may label na sila. Kinakabahan kasi si Lara kahit na parang okay lang naman sa mga ito. Nahihiya lang siya dahil alam niya kung ano talaga ang pinunta niya rito. "Where's my coffee?" Tanong ni Blake at dali-dali naman itong inabot ni Lara. "Kape ka na lang ng kape, hindi mo ba alam na masama yan sa kalusugan?" Tumaas ang kilay ni Blake at medyo inusod ang kape. "Okay, ayoko na yan." "Ha? Akala ko pa gusto mo ng kape." "Akala ko ba masama yan sa kalusugan?" Napangiti bigla si Lara at kinilig. Hindi niya naman alam na ganito pala ang isang Blake Valdez. "Pinibiro lang naman kita." Sambit ni Lara, pero totoo naman talaga ang sinabi niya. Bilang isang hindi coffee lover o hindi umiinom ng mainit na inumin, talagang mahirap para sa kanya na makakita ng ganito. "I told you, ayoko na ng kape." Paliwanag ni Blake at inusod muli ang kape. "Since iba na ang gusto ko." Napaisip tuloy si Lara habang nakatingin dito. "Bakit? Ano bang gusto mo? Juice?" "Hindi." Ano nga?" "Eto." Sabay turo sa kanyang labi. Parang puputok na sa pula ng pisngi niya nang dahil sa ginawa ni Blake. Palagi na lang kasing nangihingi ito ng halik kapag sila lang ang tao sa kwarto. Pasimple namang umirap si Lara at umupo sa sopa. "Alam mo, sumusobra ka na. Palagi ka na lang nangihingi ng kiss." "Why? Ayaw mo ba?" "Hindi sa ganun, no. Pero nasasanay ka na, Blake." Tawag niya sa pangalan nito at nakita niya kung paano tumawa ang isang Blake Valdez. Sa mga ngiti pa lang nito, nahulog na naman ang puso ni Lara. "Hindi naman bala. So bakit hindi mo pa ako i-kiss? Para naman makagala ka." Nanlaki ang mata ni Lara dahil matapos ang nangyari sa beach resort, hindi na siya ulit nakalabas ng bahay. Isang buwan na ulit siyang naninilbihan dito, pero parang hindi naman. Madalang na kasi siyang utusan ni Blake at minsan nga ay nakakatulog na siya rito. Dahil ayaw siyang paalisin nito. "Talaga? Aalis tayo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Lara. "Kung igigis mo nga ako." Bigla naman natigilan si Lara at napaisip sa sinabi nito. "Hindi ako nagbibiro, Lara. May oras lang din to. Kapag ayaw mo, talagang hindi na tayo alis." "Promise mo, ha?" "I promise." Lumapit ng dahan-dahan si Lara at umupo sa hita ni Blake. Ayaw niya panganghalikan to, kaya naman dahil hindi na makatiis si Blake, siya ulit ang nag-first move. Sweet at mabagal lang at talagang kinikilig si Lara sa loob-loob niya. You taste sweet." Bulong ni Blake at tumango si Lara. Kumain kasi siya ng candy kanina na strawberry flavor kaya siguro nasabi yun ni Blake sa kanya. Habang patuloy lang sila sa kanilang ginagawa, mabilis na napatayo si Lara nang marinig niya ang boses na hindi nila parehas inaasahan. "Oh my God! Kayo na ba?" Parang malalaglag ang mata ni Vicky na makita ang dalawa sa posisyon nila. Halos mabitawan niya ang tray na daladala dahil napapansin niya kasi na parang bihirang bumaba ang dalawa. Akala niya naman ay kung ano lang ang ginagawa ng mga ito, kaya hindi niya maiwasan na kiligin at lapitan ang dalawa. Ma'am, it's not what you think." Putal na pagtatanggol si Blake at kinakabahan siya. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya kinabahan ng sobra. Paano naman kasi siya hindi kakabahan? Sa loob ng ilang taon niyang nabubuhay, ay ngayon lang siya nagkaroon ng interes sa babae. Bilang isang lalaki, nahihiya siya sa ina. Ma'am Vicky, sorry po." Paghingi ng paumanhin ni Lara at hindi rin siya makapagsalita sa hiya. Gusto niyang tumakbo palabas dahil hiyang-hiya siya. Hindi man lang kasi nila narinig na pumasok ito o bumukas ang pinto. "Bakit? Nahihiya kayo? Tinatanong ko lang naman." Wala yun, Ma'am." "Wala? Are you sure?" Sabay singkit ng mata ni Vicky at hinuhuli ang anak. "Ano pa nga ba ang nililihim mo sa akin, Blake? Kitang-kita ng dalawa kong mata." Napahawak sa mukha si Blake at nahilamos ito. "Fine, Ma'am. I like her. Problema ba doon?" Lakas loob na saad ni Blake at nagulat siya nang yakapin siya nito. "Congratulations, anak. I'm so proud of you." Kinikilig na bati nito kay Blake. "Akala ko talaga ay bakla ka, anak." Bigla naman napahagalpak ng tawa si Lara sa gilid ng dahil sa sinabi ni Vicky sa anak. Bakla? Sinong bakla?" "Ikaw, anak. Akala ko bakla ka." "What, Ma'am?
Paano ako magiging bakla? Sigaw ni Blake at pulang-pulang mukha niya. Sa gwapo kong to, bakla ako? Paano naman nga kasi anak? Wala ka naman kawisyo-wisyo sa babae. Buti na lang pala talaga ay nandito si Lara at napatunayan ko ngang lalaki ka. Ma'am, kung ano na naman sinasabi niyo. Nahihiyang sambit ni Blake at tumingin kay Lara. Maiiwan ko na kayo dyan, baka mamaya magkapo na rin ako bigla. Ma'am naman! Sigaw muli ni Blake at tawa ng tawa si Vicky sa reaksyon ng anak. Joke lang, ito na nga oh. Aalis na nga ako. Good luck! Umalis na si Vicky na tuwang-tuwa at si Lara naman ay tawa rin ng tawa. Kaso nang mapatingin siya kay Blake, nakasimangot ito, kaya agad naman niyang tong nilapitan. Siguro naman hindi mo nababawi ng sinabi mo. Kagala tayo. Kinikilig na wika ni Lara. As you wish. Niyakap ni Lara si Blake at masaya naman ang dalawa na nagbihis at paalis ng hasyenda. Nang makita pa lang ang dalawa ng mga katulong na para bang close na close sa isa't isa. Hindi lang basta close na close dahil super dikit na nila. Maging sila ay kinilig na rin dahil mukhang tama ang hinala nila. Hey, lovers! Sigaw ni Vicky at napatingin ang lahat dito. Saan ang punta nyo? Magde-date. Simpleng sagot ni Blake at hindi na siya nahiya sa ina. Pasalubong ko ha? Biro nito at tinaboy na ang dalawa. Lumakad na kayo? Enjoy! Tuwang-tuwa ang mga katulong sa narinig nila. Kaya naman napatingin si Vicky sa asawa na makita ang reaksyon nito. What do you mean lovers? Magkasintahan of course. Paglilinaw ni Vicky at masayang marinig ang tunog ng kotse ni Blake na umalis na. Totoo ba yun? Hindi makapaniwala si Benjamin sa narinig niya at masayang tumango ang asawa niya. Kailan ba kita biniro, Benjamin? Buti na nga lang at natuto rin si Blake. Kung hindi talaga baka naisip kong bakla yung anak mo. 27 na wala pa rin girlfriend. Nakakapagtaka naman ata yun. Ultimo nga crush noon. Hindi ko alam if meron. Kwento ni Vicky sa asawa. Dahil simula nang lumaki si Blake, hindi niya alam kung kahit ba crush ay nagkaroon nito. Palagi kasing cold si Blake at hindi mo nga makausap ng ayos. Kaya nang makita niya kanina ang posisyon ng dalawa, hindi siya mapakali sa saya. At iyon na nga ang pagkakataon na hinihintay niya. Ang magkaroon ng manugang. Sa kabilang banda, excited na excited si Lara nang dalhin siya ni Blake sa isang hotel. Pero sa ground floor nito ay restaurant talaga. Kumbaga 2-in-1 siya at pagpasok pa lang nila, isang lalaki ang lumapit. Blake Valdez! Oh my God man, ikaw nga! Agad naman itong kinamayan ni Blake na makita ito. Kaibigan nito simula high school at hanggang sa tumanda sila. Hindi na nga lang gaano nagkikita at tamang chat lang sa isa't isa. Dahil parehas na rin busy. Don't tell me! Sabay tingin kay Lara. Yes, she is. Tugtong ni Blake at tuwang-tuwa naman ito na kinamayan si Lara. Habang si Lara naman nilitong-lito sa dalawa. I'm Sean Reyes, ma'am. Kaibigan ko nga pala si Blake since high school. Kaya medyo kilala ko na to. Unexpected lang dahil first time niya ata to. Biro ni Sean at sinika si Blake. Natawa naman si Lara at naintindihan niya na ito at nakipagkamay rin. Nice to meet you, Lara. Lara Bautista. Pagpapakilala niya at agad naman silang sinamahan ni Sean papunta sa table nila. Parating na din ang order no, Blake. Dito na rin ako at kapag may kailangan ka, tawagin mo na lang ako. Paalam ni Sean at tumango naman si Blake. Thank you, Sean. Call me when you need me. Masayang tugon ni Blake at tumango ito at umalis na rin. Hindi mo naman sinabi na sasalubungin tayo ng friend mo. Nagulat ako. It's very nice. That's why he's my friend. Napangiti si Lara nang makita niya ang ngiti ni Blake. Akala niya ay walang kaibigan to nang dahil sa ugali nito. Pero habang natagal, nakilala niya naman ito at nalaman niya na sweet din pala ito. Here's your order, sir. Lumapit ang isang waitress at inilapag ang laman ng tray. Agad naman tong nginitian ni Lara at nagsimula na silang kumain ni Blake. Masarap ang mga pagkain na talagang alam mong quality ang lahat na ginamit dito. Ang sarap! Wika niya at tinamnam ang pagkain. Magaling din magluto si Sean. Siya nga ang tagaluto namin ng college.
Bagay lang na nagtayo siya ng ganitong negosyo, no? Sarap. At habang masayang kumakain ng dalawa, bigla na lang silang nagulat na magkaroon ng ingay at hindi nalalayo sa kanila. Nang tignan yon ni Lara, agad na pakunot ang noo niya. Kinabahan siya dahil ang daming tao na nagkakagulo. Ano yun? Gulat na tanong ni Blake at natigilan sila sa pagkain. Takbo, dali, takbo! Oy, bumalik kayo rito! Parang aso't pusa mga lalaking nakaitim at hinahabol sila ng mga security. Dahil sa eksena, hindi na napigilan ni Lara na makigulo. Ayaw niya ng ganito, lalo na nakikita niya rin ito. Saan ko pupunta? Awat ni Blake at napahawak si Lara sa kanyang sentido. Nakalimutan na may kasama nga pala siya. Don't worry, hindi naman ako magtatagal. May kailangan lang akong gawin. Lara, come back here! Hindi inintindi ni Lara ang sigaw ni Blake at tinulungan ng mga security. Mabilis na sinipa ni Lara ang isang lalaki na tangkang lalabas. At saan ka naman pupunta? Tanong ni Lara at ginamit ang kanyang kakayanan at karunungan sa paggamit ng taekwondo. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila habang nakatago sa ilalim ng lamesa. Habang pinagmamasdan ni Blake si Lara, hindi na maiwasan na mamangha. Hindi niya alam na marunong pala ito sa ganito. Bumilis ang tibok ng puso ni Blake at parang mas lalo siyang na-inlove kay Lara. Bihira sa babae na marunong mag-taekwondo dahil hindi naman lahat ay hilig ito. Ano bang hinaharang-harang mo dyan, miss? Umalis ka na kung ayaw mo masaktan. Kung baliin ko leg mo. Mayabang tong babaeng to. Sige, gulpin mo yan. Tumalon si Lara sa upuan at para siyang si Flash sa sobrang bilis. Pinagsasapok niya ang ilang lalaki at kasama ang kanyang mahahabang piyas at paa. Halos tumilapo ng mga ito habang nakahawak sa kanilang tiyan. Pero agad ding natigilan si Lara na makita ang isang tao nakakababa lang din at hinahabol ng mga security. Ikaw na naman! Sigaw ni Lara at nilapitan si Oliver habang hawak-hawak ang isang bag. Wala ka na bang alam na pupuntahan na iba? Bakit pa sunod ka ng sunod? Sambit ni Oliver at hindi na siya makakatakas dahil may paparating na rin. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko kung saan-saan ka sumusulport? Sabay tingin sa hawak nito. Ano yan? Natigilan si Oliver at tinago ang bag na hawak niya. Hindi yon kalakihan at pansin ni Lara na medyo madumi pa yon at may buhangin. Huwag ka nang magtanong. Umalis ko na dyan dahil aalis na rin kami. Tumigil kayo kung ayaw niyong ipaputok ko ang baril na to. Napalingon agad si Lara sa mga polis na dumating. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at dahan-dahang tumingin kay Oliver. Ngumisi siya rito at bahagyang ngumiti. Mukhang malabong magkita na tayo ulit, Oliver. Mayabang na saad ni Lara at mabilis na kinuha ang hawak ni Oliver. Isa! Akin na! Natigilan si Oliver nang lagyan siya ng posas ng mga polis. Oliver Moreno, hinuhuli ka namin sa salang pagnanakaw. What? Anong ibig niyo sabihin? Ako magnanakaw? Sambit ni Oliver at nagpapaawa pa. Sa itsura kong to, magnanakaw ako. Oo be, magnanakaw ka talaga. Tumigil ka na nga, baka sipahin ko pa mukha mo. Sige sir, kuhanan niyo na lang lalaking yan. Sabay senyas sa mga pulis, pero hindi pa rin umaalis sa mga to at nakatingin sa hawak ni Lara na bag. Ay, eto ba? Teka, tingnan ko kung ano ang laman ah. Oh my God! Muntik na mabitawan ni Lara ang hawak niya sa sobrang gulat. Naglalaman yun ng maliliit na diamante at kumikinang iyon. Kaya naman tuwang-tuwa siya dahil alam niyang sa dati to ni Blake. Sumama kayo sa amin, ma'am. Kailangan namin na imbestigahan kayo. Utos ng lalaki at hinawakan nito si Lara sa braso. Bakit ako kasama? Sandali naman! Pagpupumiglas niya at agad naman niyang naramdaman ang kamay ni Blake sa kanyang kabilang braso. That's enough. Utos ni Blake at agad naman itong nakilala ng mga pulis at agad na sumaludo. Sir Blake, good afternoon. Bati ng mga ito at takang napakunot ang noon ni Lara. Hindi niya alam na ganito pala ka-famous ang isang Blake Valdez. Kailangan po naming imbestigahan si ma'am dahil hawak na po ang bag na pagmamayari ni Sir Benjamin Valdez, ang daddy niyo po. Tama sir, isama niyo siya dahil kasama ko yan. Sabat ni Oliver at agad naman tong binatukan ni Lara at mahinang sinabunutan. Tumahimik ka na nga, gusto mo bang dagdagan ko yung bangas mo sa muka?
Inis na wika niya kay Oliver at tumahimik ito sa gilid. It's not necessary, Chip. Napalingon si Lara sa likod nila at nakita si Benjamin. Ninitian niya agad ito at nakita ni Lara kung gaano ito kaseryoso. Ito yung mukha ni Benjamin na makita niya to sa isang pribadong lugar. She's my daughter-in-law. I know her. Wika ni Benjamin at napaubo naman si Lara sa gulat. Ay, sorry po ma'am. Hindi po namin alam. Dito na rin po kami Sir Benjamin and Sir Blake. Dadalhin na namin sa presinto si Oliver at papalitan ko po kayo sa lagay niya. Wika ng pulis at umalis na ang mga ito na parang bula. Parang baliw kayo, Sir Benjamin. Kinagulat niyo naman ako. Wika ni Lara habang nakahawak sa kanyang bewang. Bakit? Mukha bang hindi? Tanong ni Benjamin at hinarap ang anak. Hindi mo ba pakakasalan to, Blake? Of course, I will do it. Tugon ni Blake at bigla naman kinilig si Lara at naalala ang hawak niya. Bumalik tuloy siya sa pagiging seryoso at inabot na kay Benjamin ang mga diamante na ninakaw ni Oliver. Eto na po, sir. Siguro naman po, bayad na po ko sa utang ko. Kayo pa ang may utang sa akin. Proud na proud si Lara at takang napatingin si Blake. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. What do you mean by utang? May utang ka sa daddy ko? Takang tanong ni Blake at nagkibit palikat na lang si Lara. Wala. Huwag mo nang isipin yun, Blake. Medyo mahabang istorya kasi. Wika ni Lara at ngumiti. Dahil sa pagharang ni Lara sa mga sindikato at kay Oliver, nakilala tuloy siya at mas lalong sumikat. Pinangalanan pa nga siya bilang isang taekwondo girl at natatawa siya kapag nakikita mga memes niya. Si Oliver ay pumunta sa isang hotel para ibenta mga diamonds na nakuha nila kay Benjamin. Same location ng hotel na pinuntahan ni Lara at Blake. Kaso nabisto siya dahil hindi alam ni Oliver na makikilala ng pinagbentahan niya ang mga diamanting yon. Dahil siya mismo ay malapit kay Benjamin, kaya agad siyang hinabol kasama ang mga tauhan nito. Kaya naman, hindi mapigil ang saya ni Lara at naging tunay na legal na nga sila ni Blake. Makalipas ang 1 taon, matapos ang nangyari, kasalukuyang nakatayo si Lara sa labas habang nakatingin sa kalangitan. Madilim, pero maliwanag ng dahil sa mga bituin. Ma'am Lara, halika na dali. Kanina pa po kayo nila hinihintay sa loob. Nakangiting tawag ni Sita at napangiti naman si Lara nang maglakad siya papasok. Congratulations! Sigaw ni Vicky at natawa naman siya. Thank you, ma'am. Nakangiting tawag ni Lara rito. Dahil 1 linggo na ang nakalipas nang may kasal si Lara at Blake, kaya naman natutuwa si Lara sa tuwing binabati siya ng mami ni Blake o ng mismong biyanan niya. Hanggang ngayon ba naman, hindi pa rin kayo nakaka-move on, ma'am? Singit ni Blake at lumapit kay Lara, sinamaan naman siya ng tingin ng ina at niyakap si Lara. Etong asawa mo, akala mo lagi kung sino? Sumbong niya at tumingin sa anak. Hindi ba pwedeng masaya lang ako? Masaya lang ako na kasal na talaga ang anak ko. Siguro naman ay maibibigay niyo na rin ang gusto ko. Kaya naman takang napaisip si Lara sa sinabi nito dahil hindi niya na-gets. Ano pong ibibigay namin? Takang tanong ni Lara, kaya naman kinikilig naman si Vicky habang si Benjamin naman ay nakikinig lang habang nakaupo sa sopa. Ano ka ba? Baby, hindi ba baby ang gusto naming mga matatanda? Ay hindi, hindi pa ako matanda kahit na maganak kayo ni Blake. Natawa si Lara at tumango-tango. Tinignan niya si Blake na seryoso pa rin ang muka pero hindi na tulad ng dati. We'll see po. O siya, dali na. Kumain na tayo para naman makapagpahinga na rin. Napagod ako kanina sa plate ko. Ay nako, ang tagal-tagal. Reklamo ni Vicky dahil after ng kasal ni Blake at Lara ay lumipad ito sandali sa France para sa isang business trip. May kailangan itong asikasuhin na iba at kasama nito si Benjamin. Kauuwi lang din nila kanina at 3 araw silang nawala. Masayang kumain ang lahat at hindi lubos maisip ni Lara na kasama na niya ang mga ito at isa na silang ganap na pamilya.
Parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ka ba? Sabihin mo. Bulong ni Lara sa asawa. Kanina pa kasi to, hindi nagsasalita. No, I'm not in the mood. Seryosong tugon nito at napangiti naman si Lara. Mukhang alam niya na kung ano ang problema ng asawa. Nang matapos kumain ng lahat, sila ay nagkanya-kanya na ng punta sa kanilang kwarto. At dumiretso na rin si Lara at Blake sa taas kung saan nandoon ang kwarto nila. Agad itong niyakap ni Lara dahil alam niyang nagtatampo ito. Blake naman, hanggang ngayon ba nagtatampo ka pa rin? Hindi ka lang napagbigyan kagabi Wika ni Lara at natatawa pa rin. Matapos niya kasing tumanggi, naging parang bata na si Blake at hindi siya pinapansin. Kung papansinin man siya nito, ay bihira rin. Isa lang naman kasi. Tugon ni Blake at mas lalang lumakas ang tawa ni Lara. Huwag ka na magtampo. Masama ang pakiramdam ko kagabi. Ikaw rin, bahala ka. Tangkang aalis na siya nang yakapin siya ni Blake at napangiti siya. Kahit kailan, hindi siya matitiis nito. I'm sorry, hindi na mauulit. Ano ka ba? Hindi naman ako galit. I told you. Sabay bukas ang balcony. Oh, tingnan mo nga kung gaano kaganda mga bituin. Sabi nila, kapag daw namatay ka, mapapasama ka dyan. Kaya kung mauuna akong mamatay, edi pagmamasdan na lang kita. Ano ba yan? Kung ano-ano naman na sinasabi mo, nakakainis ka naman Uy, hindi ako nagbibiro, Blake. Seryosong saad ni Lara at mas lalong humigpit ang yakap ni Blake. Ano ka ba? Hindi yun mangyayari. Ka mag-isip ng ganun. Dahil hindi ako babayag. Sasamahan kita kahit saan ka magpunta. Kaya naman pilit na pinipigilan ni Lara ang sarili at nagulat na lang siya nang buhatin siya ni Blake. Uy, ibaba mo na ako, ano ba? Baka malaglag naman tayong dalawa. Sabay hampas sa braso ni Blake habang buhat-buhat siya nito sa ere. Okay lang, hindi na bali. At least magkasama tayong dalawa. Hoy, nako, tumigil ka dyan Gusto ko pang magkaanak at mangarap. Huwag mo muna akong isama dyan. Kung gusto mo, ikaw na lang. Biro ni Lara rito at binitawan na siya ni Blake at hinalikan sa lawi. Hindi nun matutumbasan ang kahit na anuman. Kahit na anong maging anak natin, babae man o lalaki, tatanggapin ko ng buong buo. Bulong ni Blake at hindi na niya lubos maiisip na nasa punto na sila ng ganito. Alam mo, mas lalong masaya ako, Blake. Kasi siguradong maganda at pogi ang magiging anak natin. Kinikilig na saad ni Lara at tinawakan siya ni Blake sa kamay at dinala sa kama. Paano natin malalaman kung wala tayong gagawin? Parang namula ang pisngi ni Lara sa hiya, pero hindi na rin siya nakaporma sa asawa nang hawakan nito ang kamay niya at hilahin siya papunta sa kama. Siguro naman, ready ka na. Basta ikaw ang daddy nila, ready na ready ako. Hinalikan ni Blake ang asawa at halos parehas na silang hindi makahiga. Inintay ni Blake ang oras na to dahil simula nang makilala niya si Lara, bukod sa kasal, ay anak din ng nais niya. At kung magkakaanak man sila, ay siya na ata ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Thank you, wife. I love you. I love you too, Blake. Ang gabi ng dalawa ay napuno ng pagmamahalan. At minsan sa buhay natin, may mga bagay tayong hindi inaasahan. Pero yun pa pala ang dahilan para magbigay sa atin ng kaginhawaan. Sapagkat ang pag-ibig ay walang pinipili. Mayaman o mahirap man. Basta mahal nyo ang isa't isa, magiging masaya ang inyong pagsasama. Wakas! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.